Bahay o simbahan? Desisyon ni Eman Bacosa, umani ng papuri at diskusyon usap-usapan ngayon sa social media, ang planong hakbang ni Eman Bacosa na mas unahin ang pagpapatayo ng simbahan kaysa sa bagong bahay, isang desisyong ikinagulat ng marami, ngunit lalong nagpatibay sa paghanga ng kanyang mga tagahanga at taga-suporta. Sa panahon na karamihan sa mga atleta at celebrity ay inuuna ang marangyang pamumuhay, mamahaling sasakyan, designer na damit, at malalaking mansyon, kapansin-pansin ang kabaligtarang direksyong pinili ni Eman. Ayon sa mga malalapit sa kanya, mas nais niyang ilaan ang bahagi ng kanyang kinikita sa pagpapatayo ng isang simbahan bilang taus-pusong pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang patuloy niyang natatanggap, bago pa man isipin ang sariling kaginhawaan at luho. Dahil dito, natural na naging hati ang opinyon ng publiko. May ilang netizens na nagsasabing mas praktikal sana kung bahay muna, lalo na't bunga ito ng kanyang pinaghirapan at sakripisyo sa karera. Para sa kanila, hindi naman masama ang unahin ang sarili pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsusumikap. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang tinig ng mga fans na naniniwalang bihira na sa panahon ngayon ang ganitong klaseng mindset, isang taong may kakayahang mag-enjoy sa yaman pero piniling magbigay at magbalik loob. Hindi lahat ng may pera, may ganitong puso, komento ng isang netizen. Legacy na hindi nabibili ng pera, dagdag pa ng isa. Para sa kanyang supporters, malinaw ang mensahe, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki o ganda ng bahay, kundi sa lalim ng pananampalataya at malasakit sa kapwa. Sa murang edad at patuloy na paglaki ng kanyang impluensya, unti-unting nabubuo ang imahe ni Eman bilang isang idolong may malinaw na direksyon, hindi lamang sa sports o karera, kundi pati sa kanyang pinanghahawakang values at prinsipyo sa buhay. Sa huli, ang planong ito ni Eman Bacosa ay hindi lang simpleng balita o viral na usapan. Isa itong isyu ng prioridad, pananampalataya at prinsipyo.